let the enemy perceive you as weak, mga kababayan. Parang ganyan yung concept niyan. So parang sinasabi pinaulit-ulit ni VP Sara na pamumulitik ka. Kasi alam niya. Okay, maraming araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa bagong reaction video ngayon, at ngayon po ay May 5, 2025. Okay, at ilang araw na lang, mga kababayan, mag-i-eleksyon na po. Sana po tayo ay nakapagpili na. Okay, and of course, pumili ng mabuti. Kung ayaw nyo mag-straight PDP laban, okay lang. Basta tignan nyo lang ng mabuti, evaluate nyo. At kung sana naman po ay wag naman dun sa alyansa. Kung hindi kayo mag-straight PDP, sana naman wag yung taga-alyansa ipalit nyo. Okay? Well, anyway, again nga, mga kababayan, sample lang naman yung PDP, so pwede pa kayong dumagdag doon ng dalawa. Pumili ng mabuti ako, mga kababayan. I think yung isa, ang dagdag ko, mukhang sigurado na ako kay Gringo Hunasan, mga kababayan. Okay, well anyway, at anong pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan? Ako? Claire Castro, lalong magagalit dito sa mga ginagawa ni VP Sara, mga kababayan. Bakit? Ito tanong natin, mga kababayan. VP Sara, iniinis kaya talaga si Claire Castro, mga kababayan? Yan yung katanungan natin ngayon. Yan yung tanong ko lang para, mga kababayan. Yung tanong ko lang yan, ha. Hindi ko sinasabi na iniinis talaga. Ito lang katanungan ka. Baka sabihin ng iba na nag-fake news, nagbabalita. Wala tayong binabalita dito, mga kababayan. Nagpapakita tayo ng balita, pero kinokomenta natin, kaya nga sinasabi natin reaction video ito doon sa mga binabalita sa mainstream media. At ito na nga, tinitignan natin yung mga balita sa mainstream media na nakikita ko, mga kababayan, na parang itong si VP Sara nang iinis dito kay Attorney Claire Castro. Kasi kung I don't know, hindi ko naman talaga kilala personally si VP Sara, mga kababayan, pero kung makikita mo sa kanyang mga galawan, sa kanya, kasi si Buano, mga kababayan, ang tawag namin dyan, sungugan. Parang nang iinis ka ng tao, ginagalit mo, ano ba ang tawag dyan? Tukso ba yan? I think tukso din nanunukso, parang ganyan. Nang iinis lang yung ginamit ko na term kasi pag tukso, mukhang may ibang meaning. But anyway, ito, bago natin umpisahan, mga kababayan, bago natin i-explain kung bakit natanong natin yan. Ito, tingnan yung mga ilan sa mga videos dito sa mga balita sa mainstream media, mga kababayan, kung anong laman. Okay, ito ngayong araw ito, mga kababayan, ha? Galing ito sa UNTV. Ano yung laman? Again, kahit kayo, tingnan nyo dyan sa mga YouTube ninyo kung ano yung karamihan sa mga binabalita. Okay? Ito, number 1, pakinggan natin ito. Galing UNTV. By the way, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin, and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? So again, itong balita na ito galing UNTV, hindi ko ito balita, mga kababayan. Baka sabihin nyo naman, fake news ako. Wala akong sinasabing news dito. Nagkukomento tayo sa news. Okay? Eto, play na natin. Ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Dagdag pa ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa issue na kinasasangkutan ng unang ginang. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika, at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos, at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila
Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente. Ito mga kababayan bago natin pagpatuloy, cut ka lang muna. Okay? So, tignan nyo lang, parang guide lang ito ha. Pag-isipan nyo lang, bago kasi stay tuned kayo hanggang soli, pag-usapan natin to pagkatapos may pakita ko itong mga, kahit itong dalawang balita lang mga kababayan, pag-usapan natin ng mabilisan, okay? Pero ito, guide lang muna para parang points of reflection, ika nga. Okay? So, tingnan nyo. Kailan pa yung lumabas na issue na yan? Di ba ang sobrang tagal na yan na kung saan kasi nga raw, kahit ako minsan hindi ko pinag-usapan yan dito mga kababayan, ngayon lang for the first time. May issue doon, matagal na yung lumabas yung issue na sinasabi nila kay First Lady Lisa Marcos mga kababayan doon daw sa United States. At ang dami ng reaction dyan sa social media na kung saan every time may upload na pictures yung doon sa page ni Lisa Marcos, ang mga tao nagsasabi ay fake at throwback. Diba? Ang tagal na niyan, issue na yan. Yet, bakit ngayon binalik nila? And do you think ngayon lang nagsalita si VP Sara yan? Diyan? Eto yan. Pag-isipan nyo yan. At ito, ngayon, sinagot dito ni Claire Castro. Sige, patuloy natin. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Ito po, ang sinabi ni VP Sara ay walang paggalang sa pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Okay, stop lang muna natin dyan mga kababayan. Kung napansin niyo, mga ilang seconds kaya pinag-usapan ni Claire Castro yung sinasabi ni VP Sara mga kababayan. Kinompute nyo ba? Ako hindi ko na-compute pero I think umabot ng 1 minute or more mga kababayan. Hey, again, hindi lang ako sigurado, correct me if I'm wrong ha. Kasi pinutol-putol ng ng magandang reporter na ito . Okay? Well anyway, yun nga. Tingnan nyo ha. Kung sa ibang topics mga kababayan, lalo na sa mga kung anong mga ginagawa ng Marcos administration ngayon sa ating bansa, pansinin nyo kung ilang seconds or minutes sinasagot ni Claire Castro. Pero kapag tungkol sa mga Duterte mga kababayan, tignan nyo kung ilang seconds sinasagot ni Claire Castro. At of course, may ready na yung PowerPoint. Tingnan nyo dun sa video, dun sa TV, sa likod niya. May pictures pa ng sinasabi niyang upload nung March 10 kasama yung mga Girl Scouts. Okay? At eto mga kababayan, ito mga parang points of reflection lang muna ha. Kasi yan pag-usapan natin mamaya pagkatapos nito. Ito, meron pang balita. Ngayon din tong araw mga kababayan. Ito. Binimension na baro ni JC. Ma'am, fake news daw. Kayo po ang pinanggagalingan ng fake news about doon kay First Lady according to Yusek Castro. About doon sa drugs na kasama siya sa police report dahil nandito na rin siya sa Pilipinas bago pa raw po ipa-arrest si Presidente Duterte. Okay. Yung sa nangyari na... Opo, kayo daw po ang fake news daw. You're the sources. Sige. Oo. Lagi ko naman
kababayan natin na nanonood. Nakikita nila kung ano yung paghihipit at pang-aapi na ginagawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika para tabunan o koberan yung mga kakulangan ng gobyerno at ng administrasyon sa totoong serbisyo na kailangan ng bayan at kawalan ng mga development projects, big ticket projects at mga programa para sa ating Thank you. Okay, stop mga kababayan. Oh, itong balita na pala ito mga kababayan, hindi pa rin ito galing sa akin ha. Again, baka sabihin nyo naman galing sa akin. Oh, ito'y galing sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan. So dalawang news yung pinapakita natin dito, itong yung sa UNTV at itong sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan. Ito pag-usapan natin mabilisan. Narinig nyo naman yung dalawa na balita ha. Ito, number 1, issue mga kababayan. Pinsan daw sila ni Franz Castro at si Claire Castro. At of course, sinagot na yan ni Claire Castro nga sabi niya nag-fake news si Vice President Sara. Oh. At again, sa isang video ko, in-explain ko yan mga kababayan, bakit ganyan? Kasi, mabilisan lang ito, culture, ethnic differences ito sa mga Cebuano, sa Bisaya, mga kababayan, lahat niyan tawagan lalo na kapag kalaban or kaaway mo or hindi mo kasundo yung tao. So, tawagan yan ay, yung igsuon mo, igagaw mo, niabot na, meaning, nag-uusap kayo ng kakilala mo, pinatungkulan nyo yung isang tao na hindi nyo makasundo, at usually, ang gamit namin dyan ay igsuon or kapatid or pinsan or igagaw or kapag matanda, kung matanda na, senior citizen sa halimbawa, tawag namin dyan tatay mo, lolo mo, again, pinatungkulan dyan yung ibang tao. Pero hindi yan necessarily, pero kapag matanda at hindi pa senior, tawag namin dyan tiyuhin mo, or uncle mo, parang ganyan. Yet, hindi ibig sabihin na literal na magkapatid or literal na may karelasyon sila. Okay? Yet, bakit bakit inuulit-ulit ni VP Sara ang paggamit na pagsasabi na si Franz Castro at si Claire Castro ay magkapatid? Kasi nga, itong dalawang Castro palaging bumabanat kay VP Sara. Kaya kami mga Cebuano, mga Bisaya, naintindihan namin yan paggamit ni VP Sara na pinsan. Okay? At eto mga kababayan, sabi ni Claire Castro na fake news, yung mga sinasabi ni VP Sara. Okay, ito nga sinasabi ko, ang tagal na ng issue na yan at binabalik nila ngayon. 'Di ba? Kung titignan ninyo mga kababayan, maraming taga mainstream media na ang nagtanong diyan during press conference ni Claire Castro sa Malacanang patungkol diyan sa issue ni alleged issue ni First Lady Liza Marcos. Yet anong mga kasagutan ni Claire Castro? Nandito na sa Pilipinas, dapat maglabas ng katibayan. Di ba ang iksi-iksi lang ng mga sagot niya doon sa taga mainstream media patungkol dyan? Yet, nung nagsalita si VP Sara patungkol dyan, naku, ang haba ng sagot at may banat pa. Di ba? Kasi ito mga kababayan, ito sinasabi ko na to dati, itong mga Duterte talaga, lalo na si PRRD, at ito rin si Sara, nakikita ko masters of art of war ito mga kababayan. Nakikita ko na mukhang nasalin sa kanilang sistema mga kababayan yung art of war ni Sun Tzu. Ano ba yun? Lalo na dito mga kababayan. Etong idea, exploit the weakness of your enemy. Sa tingin nyo, ano yung weakness dito ni Attorney Claire Castro? Mga kababayan, ako personally mga kababayan, nakikita ko dito ang weakness dito. Sa tingin ko, ito, opinion ko mga kababayan ha, comment kayo dyan kung agree or disagree kayo.
Ang nakikita ko ditong weakness na tinake advantage ni VP Sara dito ay itong personality ni Claire Castro niya, hindi niya mapigilan yung sarili niya mga kababayan na bumanat dito sa mga Duterte. O kaya eto, iniini siya ni VP Sara mga kababayan. Ngayon, palaging tumitira si VP Sara sa Malacanang at kay Claire Castro kasi alam niya na iinis itong si Claire Castro at hindi mapigilang sumasagot. Kasi nakikita niya, napapansin niya, and of course, alam natin, napapansin din natin na walang ibang lumalabas sa bibig ni Claire Castro kundi yung mga Duterte lang mga kababayan. At ito yung gusto ng mainstream media mga kababayan, di ba? Gusto ng mainstream media na pinapa-comment si Claire Castro patungkol sa kahit sinong mga Duterte mga kababayan. Kasi alam din nila na hindi mapipigilan ni Claire Castro na talagang mag-comment at magbigay ng kahit anong pahayag basta patungkol sa mga Duterte. So ito na nga. Iniinis talaga ni VP Sara. Bakit ito? Ito yung mga, tingnan nyo ha. Sa tingin nyo, hindi alam ni VP Sara halimbawa, pinapalabas niya itong kaso ni First Lady Liza Marcos. Sa tingin nyo, ito, abogada, ito si VP Sara. Sa tingin nyo, wala itong hawak na ebidensya? Mag-comment kayo dyan. Sa tingin nyo ba si VP Sara naniniwala lang sa mga vloggers na nagsasabing may kaso si Liza Marcos doon sa US? Posibleng walang yung mga vloggers na naglabas diyan ay posibleng wala silang katibayan. Posible. Pero I don't think so mga kababayan kasi alam ng mga vloggers na kapag maglabas sila ng ganyan, posible kakasuhan sila. Okay? So sa tingin ko mga kababayan, and I think ito yung nakikita ko, sa tingin ko may hinahawakan yang ebidensya si VP Sara patungkol dyan sa kanyang sinasabi kay Liza Marcos at hindi lang niya nilalabas ngayon. Yan lang sinasabi ko ha. At ito, diba, sa tingin nyo, hindi alam ni VP Sara yung mga detalye doon sa video ni Pulong Duterte mga kababayan? And yet, ang palaging sinasagot ni VP Sara ay pamumulitika. Diba? So iniisip ng mga tao, lalo na yung ayaw kay VP Sara na walang ibang rason si VP Sara. Sa tingin lang nila yan. Kasi, art of war din yan mga kababayan. Let the enemy perceive you as weak, mga kababayan. Parang ganyan yung concept niyan. So parang sinasabi pinaulit-ulit ni VP Sara na pamumulitik ka. Kasi alam niya na kakagatin niya ni Claire Castro. Yang mga rason na yan mga kababayan. The same thing with confidential funds mga kababayan. Na mga binabato na issue sa kanya. At ito na nga sinasabi niya, nasa abogado na yan. Na yan. Tuloy, hawak na yan. Kaya pinaulit-ulit niya talaga para kakaga talaga si Claire Castro, sasagot, at yan na yung ibabalita sa mga mainstream media. Tingnan nyo ngayon, ito, dalawang mainstream media pinapakita ko. Anong laman ng balita? Sagutan ni VP Sara at ni Claire Castro. Tanong natin, anong inilabas na balita patungkol sa ginagawa ni PBBM ngayon? Yung 20 pesos na bigas na na-stop rin. Kasi papatuloy sa May 13. Di ba? So parang, ito, ano resulta? Ano magiging resulta or implikasyon nito mga kababayan ko? Ito sana naman hindi kayo magalit sa akin. Kasi one time may nagsabi sa akin, nag-comment sa akin na, bakit mo pinag-usapan yan? Malalaman yan ng mga kalaban. Ito basic knowledge lang naman ito mga kababayan, hindi naman ito kung hindi magigising itong kampo ni PBBM dito mga kababayan patungkol dito sa mga nangyayari. Okay? Delikado ito.
Bakit? Number one, masisira talaga si PBBM at kanang administrasyon dito mga kababayan kasi wala nang ibang maibabato or masasabi dito ang PCO, lalo na ito si Claire Castro mga kababayan, kundi patungkol lang kay Duterte. At tignan nyo, walang ibang maibabato si Attorney Claire Castro sa mga Duterte, lalo na kay Sara, kundi number one, yung confidential funds, kay PRRD sa past administrations, yung pinaulit-ulit niya, at fake news na lang. sorry, excuse me po. Yung tatlo na yan, paulit-ulit lang yan kung napapansin nyo mga kababayan. Di ba? At ito, hindi maipapalabas kung ano talaga ang tunay na nangyayari o ginagawa ng Marcos administration ngayon. Tingnan nyo. Si Marcos ngayong araw na to pumunta ng Cebu. Habang yung PCO niya sumasagot patungkol kay Duterte. So ano ang iisipin ng mga tao ngayon? Si PBBM naglakwat siya at kaya ito na lang sinasabi ng PCO para may maisabi siya. So basically, walang nangyayari, walang ginagawa. Kahit nga sinasabi ni VP Sara na nasa na yung mga big ticket projects, nasa na yung mga interventions sa mga issues or problema ng bayan. Wala. Kung meron man, ewan ko lang kung meron, hindi ko nga alam nga kababayan kung meron ba talagang big ticket projects itong PBBM administration. Ha? Hindi nakukuha ng media at hindi nababalita kasi nakafocus doon sa sagutan ni VP at ni Claire Castro. Kasi nandoon yung parang ano ba tawag nito? Chismis. Parang ganyan mga kababayan. Ito nga, lalong masisira. Di ba? Masisira ang Marcos administration. Yung PCO, masisira talaga. At ito, natatakot ba si VP Sara na masisira siya? Yung ang siniraan siya doon sa hearing sa Congress, hindi nga siya natakot. Ito pa kayang galing kay Claire Castro na wala namang ibang sinasabi kundi fake news, past administration, confi funds. Di ba? Kasi marami nang napatunayan yung mga Duterte. As Vice President, tingnan niyo sa Valiente News mga kababayan, nandoon yung mga daily activities ng Office of the Vice President. Hindi pa yan kasali yung time na naging mayor si VP Sara at naging presidente si PRRD. Office of the Vice President lang yan. Tingnan nyo, kayo na mag-check. Di ba? So hindi natatakot dito si VP Sara sa kanyang mga ginagawa. Hindi siyang masisira dito. Masisira dito ito Marcos administration mga kababayan. Kasi nga, ito nga sinasabi ko, matatabunan na ng sagutan kung ano mang gusto na ipalabas ni Claire Castro dyan sa mga ginagawa ni PBBM kung meron man. Di ba? So, yan yung nakikita natin dito mga kababayan. Kung mag-comment kayo dyan kung anong masasabi dito. Ito nga masasabi natin na tinitake advantage dito ni VP Sara. Ini-exploit yung kahinaan ni Claire Castro dito mga kababayan. Di ba? Kahit sabihin nyo na makukulong si Pulong, ito kasi sakot niya, may abogado na. Nandyan na yan sa abogado. Anyway, kung ayon yung iboto si Pulong bilang congressman, wala namang pakialam si VP dyan. Di ba? Yan yung mga nangyayari. Yet, kapag palaging sinasagot ni Claire Castro ito, araw-araw hanggang sa matapos yung term niya, sinong masisira? Si VP ba? Of course, hindi. Well, anyway, dito na lang po muna tayo mga kababayan. Paki-like po and share ng videos natin. Then i-comment nyo rin kung agree or disagree kayo sa mga nakikita natin ngayon mga kababayan. Again, paki-like po and share and subscribe na din po. Okay, so kita-kita tayo sa susunod na video at maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.